Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon na naman pong good news at sana nga po ito ay matuloy na good news at mangyari po itong pangarap at panalangin ni Pangulong Marcos na sana po ay magtayo ang Tesla, itong kumpanya ni Elon Musk, ng manufacturing plant ng kanyang mga electric vehicles dito po sa Pilipinas. It is our fervent hope that Tesla might one day choose to manufacture its vehicles in the Philippines. Just last September, we inaugurated a state-of-the-art facility that produces advanced iron phosphate batteries, an essential component in electric vehicles. Pinuntahan po ni Pangulong Marcos ang isang 1,900 na square meters ng Tesla diyan po sa Taguig. So napakalaki din po nitong dealership na to ng Tesla. At inaasahan nga po ni Pangulong Marcos, sana po ay magkaroon nga po ng mas marami pang mga Tesla dealership po dito sa buong Pilipinas. Tesla's entry into the Philippines marks signals much more than high-tech cars on the road. It is a very significant step forward to our long-term transformation towards a more environmentally friendly transportation system. Isa pong magandang senyalis yan at kung sakali mang matutuloy, itong manufacturing plant na inaasahan ni Pangulong Marcos, siyempre, yung mga empleyado niyan ay hindi naman mga Kano, siyempre, mga Pinoy. At sana ito na yung tsansa na kung magkakaroon ng mga manufacturing plants dito, itong Tesla at gumaya pa itong mga ibang mga manufacturers ng mga electric vehicles na to, dito na magsisimula itong aking vlog nung nakaraan na sana magkaroon ng mga planta itong mga manufacturers ng mga electric vehicles dito sa Pilipinas. Marami pong may ayaw sa electric vehicles dito sa Pilipinas. O baka marami lang po talaga yung kumukontra sa akin sa mga vlogs ko tungkol dito sa electric vehicles. Pero ang dahilan po kasi nila, kakaunti lamang daw po ang mga charging stations dito sa Pilipinas. At matagal daw pong mag-charge ang mga batteries. Nako mga kapatid, lumang tugtugin na po yan. Bakit ko po nasabi yun? Sa bilis po kasi ng pacing nitong technology na to, ay yung mga sinasabi nila na yan ay naluma na. Bakit po? Ang dami pong mga ipinatatayong mga charging stations ngayon, itong AC Mobility. Ito pong AC Mobility, ito po yung may-ari at dealer ng BYD dito sa Pilipinas. Ito po yung mga Ayala. It's an honor to stand here before all of you as we celebrate another significant milestone in our journey toward a more sustainable and electrified future in the Philippines. AC Mobility says the city of Makati will have 74 fully operational EV charging points by the first quarter of this year. The city currently has 47. In collaboration with Ayala Land and the Makati Central Estate Association, the mobility arm of the Ayala Group will expand the network with 27 additional charging points, including 19 direct current or DC fast charge points, helping the city solidify its role as a central hub for electric mobility. At karamihan po dyan ay mga fast charging stations na po. 24 charging stations ang karagdagang itatayo po nila dyan sa Makati. At kung mangyayari po ito ay may kabuuan ng 74 charging stations at mayroon po dong mga fast charging stations. Iyon po yata ay umabot sa 18 na mga fast charging stations. Ano yung fast charging stations? Iyan po yung pwede kang magkarga ng 5 minuto lang, 20 minutes lang, or 30 minutes puno na yung battery ng iyong electric vehicle. Bakit ko sinabing ganon? Kasi hindi naman pare-parehas ang laki ng mga batteries nitong mga electric vehicles na to. Mas malaking batteries, mas matagal mag-charge, at mas malayo naman yung range na kanyang naaabot. Pero tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, yung mga bagong mga electric vehicles na yon, niluma na itong mga sinasabi nilang matagal mag-charge. Kasi nga po, meron ng mga batteries ngayon ng mga electric vehicles, lalo na itong mga bago na mabilis na pong magkarga. Ngayon, inilagay po yan sa Makati. Dahil itong business capital ng Pilipinas na ito, marami po dyan ang meron ng mga electric vehicles na ginagamit po dyan paikot-ikot dyan po sa Makati. At dahil nga po itong business capital ng Philippines na yan, ang talagang namamayagpag dyan ay itong mga Ayalas, kaya naman dumami rin po ang mga sasakyan or mga electric vehicles na gawa ng BYD dyan po sa lugar na yan. Ganyan din po ang ginawa ni Elon Musk dyan po sa US. Marami din siyang itinayong mga charging stations para naman doon sa mga nabebentang mga Teslas. Kaya po,
kung mangyayari, dumami rin ang ibinebentang mga Teslas dito po sa Pilipinas, dito sa Makati, dito sa Metro Manila, asahan mo, dadami rin ngayon itong mga charging stations po na ito. So magtutulong na itong si AC Mobility, itong mga Ayalas para maglagay ng maraming charging stations at ito na ang kanyang kasama sa maglalagay nitong mga charging stations na to, itong Tesla Philippines. Pagdating naman po sa presyo nitong mga electric vehicles, marami po talaga yung mga mamahaling mga electric vehicles, lalo na yung mga SUVs. Ang pag-usapan muna natin ngayon, itong mga maliliit na mga electric vehicles. Ito mga mura lang. Kasi nga, hindi naman kakayanin nitong mga nag-oopisina na mga empleyado na bumili nung halagang mga 3 milyon na mga electric vehicles or mga EVs. Kaya nga po, itong si BYD, meron siyang maliit na electric vehicles. Itong si Moretti, yung Conserva, at marami pa pong mga maliliit na electric vehicles. Si VinFast, meron din po siya. Si Jetour, si Chery, lahat po yan ay may mga maliliit na electric vehicles. Kaya dapat itong Tesla Motor Philippines ay gumawa rin sila ng mga maliliit na mga electric vehicles na pwede mong magamit na pang-opisina, bahay, at pwede mo rin naman talagang gamitin sa mga probinsya. Kasi yun namang mga probinsyang pupuntahan mo, hindi naman yan yung probinsyang walang kuryente. Wala naman dito na gano'n na yata na mangyayari. Siguro yung talagang mga bukid, no? Yung mga nandiyan sa mga isla. Pero kung ito ay naaabot na ng Meralco at naaabot na nitong mga electric cooperatives, ay hindi pwedeng wala na po yung mga kuryente. Ito pong si BYD, ito pong si Moretti, si VinFast, si Jetour at saka si Chery, ay meron po silang mga electric vehicle na ang halaga lamang ay 900,000 or basta 1 milyon pababa. So, yan yung mga electric vehicle na tamang-tama sa'yo na magagamit mo at mabibili mo dito ngayon sa Pilipinas. Pero siyempre, pagpasok nitong si Tesla Motor Philippines, kung wala kang ganyan na units or kung wala kang ganyan na model, baka mahirapan ka talagang bumenta. Alam nyo naman ang Pilipino. Alam nyo naman ang kabuhayan natin dito. Hindi naman lahat ng mga Pilipino ay nakakaangat sa buhay. Kaya wag mag-expect si Tesla na yung kanyang mga halagang 2 milyon o 3 milyon ng mga EVs ay mabibili ng mabilis. Dito ang mangyayari, ito sigurong mga 1 milyon na halaga ni BYD, 1 milyon na halaga ni VinFast, pati yung kila Moretti at yung iba pang mga dealers ng electric vehicles, maaaring bumaba pa yan kapag pumasok na dito si Tesla. Ngayon, kung hindi magbababa ng presyo si Tesla, wala tayong aasahan dyan. Pero siyempre, marami ang talagang titingin ng mga sasakyan na yan dahil sumikat naman talaga si Tesla dyan sa USA. Kaya kung bibili ka po ng sasakyan na halagang 900,000, yung mga maliliit na mga internal combustion engine, yung mga Wigo, yung mga maliliit na sedan, ng iba't ibang mga brands na yan, mga kapatid, bakit hindi mo i-consider din itong mga electric vehicles na meron tayo ngayon dito sa market natin sa Pilipinas? Huwag nyo na munang intindihin yung sinasabi ng iba na kakaunti ang charging station, marami pong paraan dyan para yung problema na yan, yung anxiety na yan, ay mawala po talaga. Ilang linggo din po akong gumamit ng Moretti. At talaga pong napaka-useful. Ang laki po ng natitipid ko dyan sa Moretti na yan. Ngayon, i-compare po natin itong maliliit na sedan na to sa isang internal combustion engine. Halimbawa, i-compare na lang natin itong si Toyota Vios sa isang electric vehicle. Magkano ba talaga ang pwede mong matipid at talaga bang useful ang electric vehicle kung city driving na lang? Sige, yun na lang muna ang pag-usapan natin. Huwag na muna yung nagpupunta sa probinsya. Pag-usapan muna din natin magkano ba yung baterya ng mga EVs. Kasi isa yan sa sinasabi nila na kapag ka bumili ka ng EV at nasira ang baterya, mas mahal pa yung halaga ng baterya dun sa nabili mong EV. Nagkakamali po kayo. Dahil nga po sa sinabi ko po sa inyo, sa sobrang bilis ng pacing ng technology nito, ang baterya ngayon ay nagmura na. Itong ang ibabanggitin ko sa inyo, ilang buwan na po itong nakalipas. Noon ay $75 lang ang per kilowatt ng battery. Kung yung binili mong electric vehicle ay mayroon lamang siyang range na natatakbo na 350 kilometers. Kadalasan po, ang baterya nito, katulad doon sa Moretti, ay mayroon lang siyang 14 kilowatts na battery. Yung sa Moretti, yung sa pinakita ko po sa inyo nung nakaraan. So, 14 kilowatts per hour na battery,
times $75, kapag na-multiply mo po yun, ay lumalabas lamang po na $1,050 yung halaga po ngayon nung battery nung Moretti na yon. At kapag i-convert mo po yan sa Philippine peso, yan po ay 60,900 pesos lang. Yung baterya ng Moretti na 14 kilowatts hour lang po yung kanyang capacity. So ganun lamang po kasi ang presyuhan. Malamang nga ngayon baka bumaba na siya ng $60 or $50 per kilowatt hour. Ngayon, kung medyo lumalaki na yung range nung binili mo na electric vehicle, halimbawa bumili ka ng BYD na Atto 3, siya ay mayroong 49.9 kilowatts per hour na battery. Medyo malaki na yun, no? 49.9 kilowatts per hour. I-round off natin yon, sabihin na natin yan ay 50 kilowatts per hour na battery. I-multiply mo sa $75 per kilowatt, ang lalabas po ay $3,750. Yun po ngayon ang presyo ng baterya ng BYD Atto 3. Ngayon, kapag i-convert mo naman yan sa Philippine peso, ay 217,500. Doon po sa 58 $1 per peso. Yun po yung ating conversion dito. So mga kapatid, 217,500 pesos lang ang halaga ng baterya ni BYD Atto 3. Ang range po na natatakbo niyan, medyo malaki na rin po ang natatakbo nito, 410 kilometers. Pupunta ka sa Baguio, ilan ba? 240 kilometers ang Baguio, Manila to Baguio. So pagdating mo doon, ang laki pa yung sobra mo. Ngayon, yun naman pong BYD Dolphin na electric vehicle. Ito po ay mayroong 45 kilowatts per hour na capacity ng battery niya. I-multiply mo sa $75 per kilowatt, ang lalabas po ay $3,375. Yung halaga ng battery niya sa peso ay 195,750 ang kanyang battery. Bakit natin pinag-uusapan itong presyo ng baterya ng mga electric vehicle? Kasi po ay kukumpara naman natin ito sa konsumo mo ng gasolina sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 1 buwan at sa loob ng 1 taon. Ganon din naman yung matitipid mo sa energy or sa kuryente kapag ka ikaw ay gumamit ng electric vehicle sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 1 buwan at sa loob ng 1 taon. Yung bang na-save mo sa kuryente kontra doon sa ginastos mo sa iyong gasolina, kung halimbawa ikukumpara mo doon sa internal combustion engine mo, gaano kalaki ang natipid mo? At kung sakaling masira yung baterya ng sasakyan mo sa loob ng 8 taon, tumubo ka ba ng malaki? Sa isang electric vehicle, kapag bumili ka nito, siyempre wala ka ng change oil, wala ka ng mga spark plugs, wala ka ng mga i-tune up, wala kang mga automatic transmission fluid dahil ito ay walang mga transmission. So doon pa lang, basang-basa mo na no, sa budget mo na malaki ang matitipid mo. Ngayon, yung iniisip ng iba, sobrang mahal na electric vehicle. Teka, merong mga nagkakahalaga lamang ng 900,000 pesos. Yung Moretti na Conserva at marami pa silang ibang mga maliliit na modelo, mas mura pa nga sa 700,000 pesos. Sa Moretti may mabibili ka. Ngayon, yung ibang brand, yung mga Jetour, yung mga Cherry at VinFast, meron din silang mga mabababa ang presyo. Pag-aralan natin kung magkano ang natitipid mo sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 1 buwan, sa loob ng 1 taon, at sa loob ng 8 taon. Kasi yung 8 taon, yan ang warranty na binibigay ni Moretti. Hindi ko lang alam yung ibang mga car dealers ng EVs. Kung ilang taon ang ibinibigay nilang warranty dun sa battery na kapag ka nasira ay papalitan nila, wala kang babayaran. Kung ikaw ay kumukonsumo sa isang sedan, 1.3 liters na gasoline engine, sa loob ng 1 buwan ng 8,000 piso. Sa loob ng 1 taon, kapag i-multiply mo po yan sa 12, ikaw ay kumukonsumo ng 96,000 pesos sa gasolina. At sa loob ng 8 taon, dahil iyon nga yung warranty period na ibinibigay ng karamihan ng mga dealers ng electric vehicle tulad ng Moretti, yung 96,000 mo sa loob ng 8 taon ay aabot ng 768,000 pesos. Kung i-compare mo doon sa warranty period na ibinibigay nitong mga dealers na ito. So, sa gasolina mo, sa isang sedan na 1.3 liter engine, 768,000 pesos ang makukonsumo mo sa loob ng 8 taon. Ngayon, ikumpara naman natin mga kapatid. Halimbawa, sabihin na natin itong si BYD Dolphin na sa isang full charge niya, ito po ay mayroong 45 kilowatts per hour na battery. Yung full charge nito ay gagastos ka ng 540
sa iyong electric bill. Kasi po, 45 kilowatts times 12, dahil ang ating per kilowatt ay 12 pesos, 540 pesos ang isang full charge nitong battery ng Dolphin. Gagamitin mo ito sa loob ng isang linggo, sa isang buwan ay aabot po ito ng 2,160. At sa isang taon ay 25,920 at sa loob naman ng 8 taon ay 207,360. Doon sa gasolina mong sedan, 768,000 pesos ang magagastos mo sa loob ng 8 taon sa gasolina. Samantalang dito sa electric vehicle na nabili mo ay 207,360 pesos lang sa Meralco bill mo ang pwede mong magastos. O sabihin mo na, itaas mo pa, gawin mo na lang itong 300,000 ang magagastos mo sa electric bill mo sa loob ng 8 taon. Napakaliit po nun. Kung ang battery ng BYD Dolphin ay nagkakahalaga ng 195,750 doon sa kanyang 45 kilowatts per hour na battery, kung masira man yun, ang presyo lang ng baterya ay 195,750. Samantalang, ang konsumo mo lamang sa kuryente sa loob ng 8 taon ay 207,360 lang. Ikumpara mo yan doon sa 1.3 liter na gasoline engine na pwede kang kumonsumo ng 768,000. Napakalaki po ng diferensya kung ikaw ay naka-electric vehicle. Yan. Sobrang laki. Hindi talaga pwedeng itapat itong mga gasoline engine cars compare dito sa mga electric vehicle. Kung nakatipid ka ng halos 500,000 dito sa electric vehicle na binili mo, wala pa dyan yung natipid mo sa change oil. Wala pa dyan yung natipid mo dun sa mga spark plug, sa mga ATF, sa mga nasisirang parte nitong mga gasoline internal combustion engine. Mga kapatid, nandito ang dami kong ginagawa sa araw-araw nitong mga internal combustion engine ng mga sasakyan. Mapa diesel, mapa SUV, mapa bagong mga sasakyan. Ang dami po dyan. Ang bilis masira na nitong mga sasakyan na to, ewan ko ba. Kabago-bago pa ng mga sasakyan, siraan transmission, may problema ang engine, naglo-low power, kung ano-anong gastos ngayon ang dumarating dito sa mga may-ari nitong mga internal combustion engine na to. Wala naman silang natitipid. Diba? Kung bibili ka ng 1.3 liters na gasoline na car, ba't hindi ka na lang bumili ng electric vehicle na katulad din naman ng presyo nun? Kasi merong less than 1 million talaga ng mga electric vehicle. Kahit na anong brand yan. Kahit itong Moretti, kahit yung mga Jetour, kahit itong Tesla na darating, kung meron silang halagang 1 million lang, kasi ganyan naman din yung presyo ng mga internal combustion engine na bago. Meron silang maliliit na wala pang 1 million ng halaga. Kaya kung ganun din lamang ang choice mo, bakit hindi ka pa bumili ng electric vehicle? Makakatipid ka na, sa loob ng isang mahabang panahon, 8 taon, ay may warranty naman ng baterya mo. Ang problema lang doon, hindi tayo magkikita dahil siguradong hindi mo yan ipapagawa kay Autorans. Pero okay lang po yun. Dahil nga po sa wala namang phase out dito sa Pilipinas, karamihan po nitong mga internal combustion engine na mga nasisira, dito pa rin po ang punta niyan sa amin. At doon sa ibang mga talyer na inyo po talagang pinagkakatiwalaan. Pero dahil nga sa nandito na hindi mo na talaga mapipigil, itong mga electric vehicles na to, ito naman kasi talaga yung future ng ating transportation. In my lifetime, it has always been ICE or internal combustion engines that we are dealing with. But to see, this is the future. This is the future. Purely electric vehicles are the future, and it is the future that we are striving for. Itong mga internal combustion engines na yan, mawawala talaga yan. Yung mga sasakyan natin na yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung mayroon pang mga sasakyan na kapaki-pakinabang pa, wala namang phase out dito sa Pilipinas, i-keep mo yan. Kasi kung bibili ka rin lang, nitong mga bagong modelo na hybrid, sabihin mo na, no? Pati itong mga bagong modelo ng mga sasakyan, kung bibili ka rin lang ng sasakyan ngayon, i-consider mo itong mga electric vehicle na ito, na nandyan na ngayon sa market, kung ikaw ay city driving lang. Kasi talagang malaki ang matitipid mo. Ngayon, yung mga nagsasabi po na, nako, hindi pwede dito sa Pilipinas yan. Bumabaha dito, bumabagyo dito, sobrang traffic dito. Teka muna, meron pa bang bansa ngayon na walang traffic? Meron pa bang bansa ngayon na walang bagyo? Meron bang bansa ngayon na hindi bumabaha? Kahit sabihin mo pa
na itong mga internal combustion engine, kahit bumili ka pa ng bagong Fortuner mo, bagong Montero mo, hindi mo yan ilulusong sa baha. Bawal yan na ilusong mo sa baha. Kasi lalo na ngayon na napakahihina na ng mga pyesa nitong mga bagong sasakyan, ilusong mo sa baha yan, naku po, kakalawangin, masisira mga bearing, papasukin ng tubig yung iyong transmission, o yan na. Kaya kabago-bago pa, ang daming nagiging problema. Ngayon, kahit sabihin mong electric vehicle pa yan, huwag mo ilulusong sa baha. Napakamalas mo na lang kung flash flood talaga. Diba? Hindi mo ini-expect, nandiyan ka pala sa isang lugar na catch basin, diyan ka pa na traffic, o diyan ka nag-park, umalis ka, namalengke ka, pumunta ka sa supermarket, ayaw mo magbayad doon sa pay parking area, nagparada ka ngayon doon sa mga catch basin na lugar, biglang nagkaroon ng malakas na ulan, flash flood, nalubugan sa sakyan mo. Sana, itong mga nanonood po sa akin ngayon, sa vlog ko po na ito, na nandyan po sa US or kung saan mga lugar po kayo ng mundo, lalo na dyan sa Europe, yung mga subscribers ko po, ano po ba yung inyong experience sa electric vehicle pagdating po sa maintenance? Yun na lamang po ang pag-usapan natin. Malaki po ba ang maintenance ng isang electric vehicle? Siyempre, pag bumili ka ng brand new na sasakyan, merong maintenance period yan na pupunta ka doon para sa change oil, palit ng kung ano-ano, i-check nila ang sasakyan mo, kasi under warranty period pa yan, 100,000 kilometers or 3 years, ganyan po sa internal combustion engine eh. So, hanggat yan ay warranty period, kailangan, yun yung kontrata nyo nung dealer, kailangan dadalin mo doon. Kung hindi mo dadalin doon yan at hindi sila ang magpe-perform nung lahat ng mga dapat gawin sa sasakyan mo, maboboid ang warranty mo. Ngayon sa electric vehicle po ba, paano po ba yung ginagawa nilang warranty or yung kanilang maintenance sa inyong EV? So, pupunta po ba doon every, halimbawa, 5,000 kilometers na tinakbo? Kailangan bang i-check nila? Ano ba yung mga kailangan nilang ayusin? Kasi may brake pads din yan, may brake fluids din yan. Meron siyang coolant. Hindi dahil doon sa radiator, meron siyang coolant para palamigin yung battery. So, kasama po yun. May aircon din yan. So, ano po ba ang maintenance? Mas mahal po ba ang maintenance ng isang EV compare sa internal combustion engine? Kung pwede po sana, paki-comment nyo po dito sa vlog ko po na ito para mabasa rin po ng maraming mga gustong bumili ng electric vehicle at pakinabangan po nila ang inyong mga komento. Balikan ko lang po ulit itong pagdating sa charging station. Yung sarili mong bahay, yan ay charging station mo. Ito ang isang malaking kaibahan kung ikaw ay gumagamit ng gasoline engine or diesel engine. Kasi yung bahay mo, hindi mo pwedeng gawing fuel station or gas station. Hindi po pwede. Samantalang sa electric vehicle, yung bahay mo, pwede mong i-fully charge ang iyong electric vehicle batteries dyan or kahit sa bahay ng kapitbahay mo, bahay ng kapatid mo, o bahay nung pupuntahan mong lugar kahit yan pa ay sa probinsya. Yan. Yan ang malaking kaibahan. May nagtanong po sa akin, doon sa nakaraang vlog ko ulit, ang sabi po niya, Sir Autorans, pwede bang magdala na lang ng generator at kapag mauubos na yung karga ng battery ko ay bubuhayin ko na lang yung generator at i-charge yung battery. Pwedeng-pwede po yan mga kapatid. Alam niyo po ba na itong Nissan Kicks at yung iba pang mga EVs ay iyan po yung kanilang setup. Yan po yung kanilang design. Si Nissan Kicks po, yung nagpapatakbo sa kanya, electric motor na kinakargahan ngayon yung battery noong kanyang gasoline engine na nagsilbing generator. Yung gasoline engine doon, ang trabaho lang niya ay magkarga doon sa battery. Dinamo, magkakarga siya doon bilang isang generator. Hindi po siya ginagamit na katulad ng hybrid na kapag mahina na yung battery, ang gagana naman yung gasoline engine at magpapaikot ng mga gulong. Hindi po ganon. So marami din po yung mga ganyang design. Kaya doon sa nagtanong, pwede bang magdadala na lang ako ng generator para itong Moretti na ipinakita mo, no, yung sasakyan na yan, kapag mauubos na yung battery, kakargahan ko na lang ng generator. Pwede po, wala pong problema yun. At ito po, dahil nga po sa ang technology naman ay pataas ng pataas. At dito lang sa Pilipinas sigurado may makakaisip ng paraan dyan na gumawa ng compact na generator na kayang kargahan ngayon yung baterya ng iyong electric vehicle. Darating pa talaga yung panahon at pagkakataon na itong mga nabili na nating mga electric vehicle, kahit medyo mahina na yung baterya niyan, halimbawa, nagamit mo na ng 4 na taon, 5 taon, siyempre, nagbabago din talaga yung yung charging power niyan. Hindi katulad nung sa di gasolina na karga ka lang ng karga,
same pa rin yung epekto ng gasolina sa engine mo. Dito po sa mga electric vehicle, darating at darating ang panahon, habang yan ay tumatagal, humihina din yung karga niyan. Baka hindi mo na ma-reach yung 100%, siguro kung 5 taon, nandun ka na lang sa 75% or pababa pa ng pababa. Pero dahil nga sa Pilipino tayo, Pinoy tayo, syempre gagawa ka ngayon ng compact na generator. Ilalagay mo ngayon dyan sa likod ng sasakyan mo, ilalabas mo ngayon yung tambutso. Okay, umaandar ngayon yung generator mo dahil compact yun. Syempre, gumawa ka ng paraan para hindi kayo masuffocate doon. Lagyan mo ng sariling box yan. Na yung pinaka-exhaust ng generator, lagyan mo ng cooler yan, lagyan mo ng aux fan yan para lahat inilalabas doon. Kahit na mahina na ngayon yung baterya mo, ang nagpapatakbo ngayon doon ay katulad nung sa Nissan Kicks na kinakargahan niya ngayon simultaneously ang iyong batteries. Mangyayari po yan, mga kapatid. Napakagaling ng Pilipino. At yung technology na yan, sigurado tayo maraming makakaisip niyan kapag ka dumami na itong mga electric vehicles na to. Yun nga lang, bumalik ka rin. Di ba? Bumalik ka rin doon sa ayaw sana nitong mga nag-isip nitong mga electric vehicle na yan na huwag na tayong gumamit ng mga internal combustion engine. Kasi yung generator mo, ang nagpapatakbo dyan ay gasolina pa rin. Pero darating talaga ang panahon na itong mga generators din na yan, na mayroong internal combustion engine na hindi mo naman gagamitan ng gasolina. Gagamitan mo yan ng mga HHO, yung mga hydrogen, gagamitan mo yan nitong mga bagong fuel na tinitimpla nila, no? Yung ethanol. Ayan. Sigurado yan, magkakaroon yan. At itong mga binili nating mga electric vehicle na to, ayan, marami pa pong mangyayari dyan. Lalawak ang technology. Itong mga estudyante natin ngayon, mga kapatid, mag-aral kayong mabuti. Mag-aral kayo. Kasi iisipin nung iba, may nagsabi na nga po sa akin bakit ka ba vlog ng electric vehicle na yan? Ang negosyo mo, mekaniko kayo nitong mga internal combustion engine. Mga kapatid, 57 years old na po ako. Siguro hanggang 60 kaya ko pa. Kaya po, ito namang electric vehicle, ito naman yung future talaga. Kaya yung words of encouragements ko po dito sa mga bata na mga nag-aaral, mga ITs, mga engineers, mag-aral kayong mabuti. Dahil yung mga mekaniko na nandyan ngayon sa mga kasa na yan, hindi rin nila kayang maintain itong mga EVs na yan. Itong mga kasa na to, itong mga dealership na to, kukuha din yan ng mga bagong tao. Tapos yung mga luma doon na katulad ko, paritiro na kami. Paritiro na yan. Hindi na ulit mag-aaral yan kasi ibang-iba ang technology nitong electric vehicle. I have also issued Executive Order number 62 under which the tariff levels on four-wheel and motorcycle EVs, whether pure electric or hybrid, are reduced to zero until 2028. Kaya po, sinasabi ko nga po sa inyo, may mga anak kayo na gustong mag-aral, pag-aralin nyo mabuti, dadami at dadami yan kasi magmumura yan dahil dadami yung mga manufacturers at marami pong makaka-afford nito. Meron pa pong nag-comment po doon sa vlog ko. Ang sabi po niya, naku, hindi pwede dito sa Pilipinas yan. Babagsak ang electric grid natin. Ang Meralco, magbabagsakan yan. Naku mga kapatid, huwag kayong maniwala doon. Sabi ko nga po sa inyo, things of the past na po yan. Sa sobrang tindi kasi ng technology na to, itong mga pinagsasabi ng mga isip bata na yan, hindi nyo po dapat paniwalaan. Sa dami nga lang po ng condominiums ngayon, sa dami ng mga hotels, hindi nga bumabagsak ang kuryente natin. Hindi po ba? So ngayon, tanungin nyo yung may-ari ng Meralco, bakit halos lahat ng mga bagong service nila ng mga sedans at yung mga pickups, bakit puro electric vehicle? O kung talagang babagsak ang kuryente. At alam naman yan ng may-ari ng Meralco, di sana hindi siya nanguna sa pagbili ng mga BYD na yan. Isa po yung napakalaking example, napakagandang example para wag po kayong makinig doon sa nagsasabing babagsak po ang ating grid. So kung mayroong malaking gagamit ng kuryente, alam na po yan ng ating National Power Corporation, alam na po yan ng gobyerno, alam na po yan ng mga engineers na yan na mangyayari yan. Kaya po sila ay nakaabang na dyan. Pero tulad nga po ng sinabi ko, medyo mabagal po ang adoption ng Pilipinas dito po sa electric vehicle. At habang yung bagal na yan ay nangyayari, lahat naman ng mga bagay na darating ay nakatingin na po itong mga magagaling nating mga inhinyero at maging ang gobyerno. Ngayon, nadadagdagan po yung mga players. Noong araw, nung wala pa yung electric vehicle,
ang mga players lang dito ay yung mga sikat na mga automotive manufacturers at dealers. Toyota, Nissan, Mitsubishi, di ba? Lahat yan, Hyundai, sila yung mga sikat noon. Pero ngayon dahil sa dumadami na yung mga players, dahil nga pumasok na itong technology ng electric vehicles, hindi naman magpapahuli itong si Toyota, si Hyundai, si Nissan, si Mitsubishi, si Honda. Hindi sila magpapahuli. Gagawa at gagawa sila ng mga electric vehicles para ibenta sa merkado, para ibenta sa buong mundo. At yung mga pangyayaring yan, magbabagsakan po ang presyo niyan. Nangyayari na nga po yan sa ibang bansa. Kaya lang, medyo minamalas itong Europe, minamalas itong Germany, dahil sa kinapos po sila ng supply chains, kinapos sila ng mga materyales, kinapos sila ng electronics, kinapos sila ng technology, at humihingi nga po sila ng help dito po sa China. Pero dito sa Pilipinas, dahil wala naman tayong ganyan, wala tayong planta rito, walang gumagawa ng mga electric vehicles dito, ang unang-unang mabe-benefits po ng mga Pilipino dito ay itong mga murang papasok ng mga electric vehicles dahil i-offer po nila sa atin to. Alam nilang hindi tayo bibili ng mamahalin. Kaya sigurado, dadami ngayon yung mga murang EVs na to na kayang-kaya pong bilhin ng mga Pilipino. Mga kapatid, sana po nakatulong sa inyo itong vlog ko na to. Ako po ay fan talaga ng electric vehicle. Sana magkaroon po ako nito bago ako manghina talaga ng tuluyan, yung hindi na makapag-drive. So, ganun din po sana ang maging isipan nyo kung ang electric vehicle ay pasok sa pangangailangan nyo, pasok na nagagamit nyo dito sa pang-araw-araw, sigurado pong malaki ang matitipid nyo. Ngayon, antabayan na natin yung mga komento ng mga nakagamit na ng electric vehicles. Kung sa maraming magko-comments ay sasabihin nilang walang kwenta ang electric vehicles, kasama nyo po akong mag-iisip. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.